Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic ko po ngayon is, or ang topic po natin ngayon is communicable or communicable attributes. So, kapag sinabing communicable, it is attribute aspects of God's character that shares or common with us. So, ito po yung katangian ng Diyos na i-share or i-communicate ng Diyos at ibahagi ng Diyos. Mga katangian ng Diyos na meron tayo, katulad na lamang po ng kabanalan. So, nilikha tayo ng Diyos na banal, love, ibinahagi ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin. Kaya meron tayong love. So, ayon nga po sa Jeremiah chapter 2 verse 5, this is what Lord says, "What fault did your ancestor find in me, that they strayed so from me? They followed worthless idols and became worthless themselves." So, ayon po sa ating katuruan, God commands us to worship Him so that we may become like Him. So, inutusan tayo ng Diyos na sumamba sa Kanya para maging katulad natin siya. Dahil sa communicable attributes, kumbaga kasi nawalay kasi tayo sa Diyos eh. Kaya yung katangian ng Diyos sa atin ay nawala na or nawasak na. Kaya mahalaga ang pagsamba dahil binalik ng Diyos sa Kanya. Dahil tayo binabalik ng Diyos sa Kanya. Kasi pag sumamba ka sa Diyos, nagiging katulad mo ang Diyos at nalalapit ka sa Kanya. Kumbaga, nagiging katulad mo siya. So, next is, God creates us in His image, but He did not make us to become God. So, nilikha tayo ng Diyos sa Kanyang imahe. Pero hindi ibig sabihin, nilikha tayo ng Diyos para maging Diyos. So, may mga tao kasi na nag-claim na Diyos sila. Hindi tayo nilikha para maging Diyos. Nilikha tayo para maging katulad ng Diyos. Para tayo ay maging katulad ng Kanyang anak. May, kumbaga, magmukhang Kristo tayo pagdating sa kabanalan, kabutihan, katapatan, at kahabagan. So, ayan po ang communicable attributes na gusto sa atin i-restore ng Diyos. So, next is, God shares His attributes with us, giving us greater responsibility than all other creatures. So, hindi tayo ginawa ng Diyos na animal. So, ginawa niya tayong tao, kaya magpakatao tayo. Sabi nga ng iba, madali maging tao pero mahirap magpakatao. So, madali maging Kristiyano pero mahirap maging magpaka-Kristiyano. So, marami kasi sa atin na estudyante, mga nanay, lahat yun binigay sa atin ng Diyos at responsibility natin yan. So, walang exemption. So, next is para sa ating applications. Pursue God, not money or anything else. So, ang hinahabol natin ang Diyos. Kapag hinahabol natin ang Diyos, ay magiging katulad tayo ng Diyos. So, next is, strive to be Christ-like in all we say and do. Magsumikap po tayo sa tulong ng biyaya ng Diyos na maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. At ating pananalita at sa ating ginagawa, dapat araw-araw tayo nag-improve sa paglalakbay ng ang tawag dyan. So, minsan nadadapa pero patuloy tayong mabangon sa biyaya ng Diyos. So, last is live in readiness for the day of judgment. So, kung sinong mas malaking responsibility ay merong malaking pananagutan sa Diyos. So, tayong mga tao ay may malaking pananagutan sa Diyos. Ayun lang po, maraming salamat.